1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganun talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. Kung napansin niyo nandito pa ako sa classroom ko kasi wala naman kaming klase ngayon, kaya lang may sports day kami. At ayun nga, nag-a-award din na sa baba kung naririnig ninyo. Kaya lang ako kasi, so mamaya pa ako makakauwi kaya gumawa na ako ng vlog ko dito sa classroom. O yun, so kung pansin nyo, ayan yung mga computer. So yun, at dito ako nagtuturo. Anyway, so ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika. Pero bago ako chumika, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik syempre sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, talaga naman grabe. Sobrang nakakatawa ng puso. At saka syempre sa mga bago na subscribers na pumapasok dito sa channel natin, maraming salamat sa pag-subscribe. At higit sa lahat syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Grabe yung mga makasolid talaga. Sobrang araw-araw talaga nag-aabang sila at hindi sila nagsasawa. Kaya naman ang Mama Sam ninyo, syempre sinisipagan ko talaga. At kahit nga may awarding nakita naman ninyo, na kahit nasa school ako ay sige, carry lang, go, go, go. Syempre hindi natin pwede pabayaan ang ating channel, di ba? Para sa yung mga taong nagmamahal sa akin. Kaya ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Reyna Hispano-Americana may bagong corona. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, nagagandahan ako sa old crown ng Reyna Hispano-Americana. So nagulat ako bakit sila nagpalit. Kasi parang pag sinabing Reyna Hispano-Americana, signature kasi yung corona na yun eh. Diba? Parang ay, ganun talaga yung crown nila. Hindi nakaka-Reyna, pero alam mo yun, kapag papalit-palit kasi ng corona, parang mas gusto ko yung nakasanayan na ng lahat. Katulad nung halimbawa sa Miss International. Di ba nagpalit sila ng corona, tapos parang hindi mo na masabi na ay pang Miss International yan. Mas maganda pa rin yung corona na may ribbon dito. Kasi sila lang yung ganon, unique, di ba? Ngayon kapag mayroong ribbon dito, parang ay Miss International yan. At na-identify nung corona na yun, yung pagiging Miss International ng isang winner, di ba? Kaya nalulungkot ako kasi nagpapalit-palit sila ng corona. And then, ayun, so ang Reyna Hispano ay yung bagong mananalo ngayon ang puputungan ng first crown. Oho. Medyo nakakalungkot kasi nagpalit nga sila pero wala naman tayo magagawa. Yun yung decision. But mas gusto ko pa din yung dating corona. Kahit sa Miss Universe, mas gusto ko yung parang may chandelier sa gitna, yung may babae. Gusto ko yun. Tapos gusto ko yung sa Miss International, yung may ribbon. Sa Miss Earth, yung parang, alam mo yun, yung corona na Miss Earth. Sa Miss World, tingnan nyo ang Miss World, never sila nagpapalit ng corona. Yun at yun pa din ang corona na ginagamit nila. Kaya, bongga, di ba? So yun, yung pag sinabing Miss World, ay alam mo na, ganun yung corona. Saka, yung kapag naputungan ka ng coronang yun, alam mo na parang, ay Miss World ang beauty ko. Ganon. Kaya nga sabi ko, sana hindi sila nagpapalit eh. Ewan ko ba, ba't nagpapalit-palit sila ng corona? But yan na yung corona and good luck sa puputungan ng bagong Reyna ng
bagong corona, di ba? So yun, so happy naman ako for her. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe Manila, nagkaroon nga ng press con si Justin Pilisarta para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So anong chika? So ngayon pa lang siya nagkaroon ng press con kasi parang rush, parang nagsisimula na yung introducing ng mga girls bago pa lang siya tawag dito, yung ma-announce na siya ang pambato ng Manila. And then, ako naman, masasabi ko naman kay Justin Pilisarta, go, go, go. Favorite ko kasi to si Justin noon yung lumalaban to ng mga Binibining Pilipinas, Miss World Philippines. Kaya lang, since na nandito na siya sa Miss Universe Philippines, alam niyo naman natin na maraming magagaling at may nakikita nga tayong malakas. Kaya, hindi ko alam kung malapit ba siya sa corona ng Miss Universe Philippines sa totoo lang. Lahat naman sila gusto natin sana mabigyan ng corona, like example supranational, sana mabigay kay Justin kasi matalino naman si Justin, kaya lang hindi pa rin natin talaga sigurado to, di ba? Kasi nga pwedeng yes, makakuha siya ng corona pero pwede ding hindi, lalo na ngayon hindi naman na pag-uusapan ang Justin. So I hope na sana mapag-usapan siya ng todo-todo at mabigyan pansin, di ba? So I wish all the best para sa magiging laban niya dito sa Miss Universe Philippines, and let's see, di ba? But for now, umaasa ako na gagalingan niya at umaasa ako na mapapansin siya ng mga hurado. So, good luck na lang kay Justin Pilisarta sa pambato ng Manila dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Baguio. Umaasa ang mga taga Baguio na mag-uuwi nga ng corona ang kanilang reyna. At ano nga daw ba ang bagay na corona kay Roxy? To be honest, si Roxy, matalino to at magaling Oo, isa siya sa mga nakikita kong pwedeng makarating sa top 5 ng competition ng Miss Universe Philippines. At hindi imposible na hindi to mabigyan ng mabigyan to ng corona. Hindi imposible na mabigyan talaga siya ng corona kasi marami namang coronang ibibigay kung open siya. So pwede na siya maging pambato ng Miss Eco. Kasi sa Eco, kung gusto natin mag back to back ang candidates, so pwede siya sa Miss Eco kasi galing siyang Miss Earth, sabing ganon. Bakit naman si Bea Milan pwede din naman pang Eco, pang Miss Universe? So yan, hindi ko alam, depende. Si Roxy din naman, alam niyo sa totoo lang, kung walang Bea, malakas yung laban ni Roxy, Nicole Borromeo, sa totoo lang. But nandiyan kasi, kaya hindi ko alam kung ano ba. But si Bea, pwede din maging Miss Eco kasi galing siya sa Miss Earth. But pwede din naman kay Bea. Ikaw ba, sasayangin mo ba si Bea Milan para sa Miss Eco? Na instead na Miss Universe? Na pwede tayo manalo ng Universe? Di ba? So I think, Eco, kung gusto natin manalo uli, so padala natin si Bea. Si Roxy para sa Miss Eco. Ganon. Anyway, ako depende sa magiging eksena ni Roxy, depende sa magiging laro, and then hindi natin alam, malay mo manalo sila Miss Universe Philippines. Pero after na kasi nang maging supranational, noong last year ba yung Baguio, wala, no? So ngayon parang feeling ko mag-uuwi sila ng corona kung willing silang tumanggap ng another crown. Pero ikaw ang tatanungin ko, tinig mo, tatanggap nga ba sila ng another crown? Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Quezon Province, mag-back to back kaya para sa Miss Universe Philippines? Ang sagot ko dyan, hindi. Hindi ko nakikita na magba-back to back ang Quezon Province. Pero hindi ko naman ina-underestimate yung kakayahan niya. But nandoon tayo sa real talk na alam naman natin na madami namang magaling. At naniniwala naman ako na kabugera naman yung ibang candidates. At parang feeling ko, challenge to sa pambato ng Quezon Province na mag-execute at
effort talaga siya para sa laban kung gusto niya manalo. May may chance na manalo, pero depende sa magiging laro niya, depende sa execution, depende sa sitwasyon. So yon. Hindi ko alam, but ang nakikita ko for now, parang malabo silang mag back to back for the universe. Pero possible na makapag-uwi ng Corona ang pambato ng Quezon Province sa ibang title. Yon. Kung universe, medyo mahihirapan sila, medyo malayo. Pero kung kukuha sila ng another crown, I think mas magiging madali para sa kanila yon. So, hindi imposible na maputungan sila ng Corona. Kaya, i-enjoy lang natin ang magiging laro ng pambato ng Quezon Province and abangan natin kung ano nga ba ang ipapakita niya, and good luck sa kanila. Diba? So, for now, laban lang. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, face card daw maituturin ang pambato ng Albay, Southern Leyte at Camiguin dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Tingin mo, Mama Sam, possible nga ba silang mag-dominant para sa Corona? Well, hindi natin alam. Yes, totoo, isa sila sa mga may tuturing mong maganda, pambato ng Albay. Talagang masasabi ko, very Pinay na Pinay ang dating. Kung ang Cebu nung nakaraang taon ay nakakuha ng Corona dito sa Miss Universe Philippines at papadala siya sa Miss Eco International, why not ang pambato ng Albay na makuha yan ngayong taon na to? And then, kahit ang pambato ng Leyte, di ba, Southern Leyte, talagang masasabi ko, uy, Diyosa ang beauty niya, ha? Hindi natin alam, baka pwedeng maging Miss Charm pala to na hindi natin inaasahan. Huwag natin i-underestimate yung kakayahan nila kasi pwede na hindi natin alam na eksena pala sila at kakabog ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, yung kahit yung pambato ng Camiguin, ay napapawaw ako sa beauty na meron siya. Kaya nga sabi ko, in fairness sa mga baguhan na kandidata na hindi pa natin masyadong kilala, pero eto, na-amaze ka sa beauty na meron sila. Ay nako, sana maging open lang sila sa pagkuha ng kahit anong crowd, kasi sa totoo lang, halimbawa, yung pambato ng Leyte, pwede siyang maging Miss Charm, di ba? Kasi talagang very charming naman yung beauty niya. Ang pambato ng Albay, pwede mo namang gawing Miss Supranational or pwede mong gawing Miss Eco International. And then, kahit ang pambato ng Camiguin, pwede mong ilagay sa Miss Cosmo, di ba? So, hindi natin alam kung sila ba ay mag-e-execute ng bonggang-bongga sa competition na to, at malay mo, sila pala ang mag-uwi ng Corona ng Miss Universe Philippines. Kung nagawa ni Rabia Mateo, why not sila, di ba? Pero syempre depende yan sa ipapakita nilang laro, laban at execution sa competition ng Miss Universe Philippines, at umaasa ako na talagang kakabog ang kanilang mga eksena sa darating na competition, lalo na sa mga challenge na haharapin. Ngayon kasi botohan, di ba? So bilang candidates, kailangan talaga galingan nila. And I think magiging madali para sa mga bagong kandidata na mag-execute dito sa competition, lalo na hindi naman live, di ba, yung kanilang preliminary competition. Kumbaga parang pwede mong paghandaan talaga ng todo-todo na hindi ka kakabahan kasi ang daming taong nanonood sa'yo. Kapag closed door interview, parang feeling ko mas madali silang makakasagot kasi sila lang. Mas madali nilang mapapakita ang sarili nila. Sa madaling salita, parang yung COVID lang yung labanan ng Miss Universe Philippines dadaanin sa hindi live, di ba? Anyway, so tingnan natin kung anong magiging eksena at ganap. But may chance ang pambato ng pambato ng Albay, pambato ng Southern Leyte at lalo na ng Camiguin, di ba? And good luck sa kanila. So yun, face card, yes. May tuturing ko isa sila sa mga face card beauty dito sa competition talaga ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At para naman sa sumunod natin, chika, Angelica Lopez, sasalang nga ba sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Anong chika mo dito, Mama Sam?
I'm so excited kung halimbawa maisipan niyang sumali ng Miss Grand Philippines this year. Parang feeling ko ito yung timing, perfect timing para sa kanya. At parang feeling ko after niyang manalo ng Binibining Philippines International, Miss Grand Philippines naman, di ba? So why not? Nakita natin na ang performance niya ay talagang very grand, ang mga eksena niya, pasabog niya ay grand, ang beauty niya ay very grand. So kung halimbawa si Angelica Lopez ang mananalo ng Miss Grand Philippines, tingin ko daw ba ay pwede ba siyang manalo ng Miss Grand International? Ang nakikita ko lang, kung naligwak siya sa Miss International sa semifinals dito sa Grand, I think mas madali makapasok sa semifinals para sa kanya kasi yung execution niya, di ba? Yung mga galawan niya, yun kasi yung aabangan mo talaga eh. Yung mga pasabog, yung mga galaw niya, pasarela, lahat-lahat. At doon ako excited. Excited ako for her magiging performance. So parang feeling ko sa Miss Grand Philippines, madali yun para sa kanya kasi may pangalan na ang Angelica Lopez at maraming supporters sumusuporta talaga sa kanya. So parang feeling ko magiging madali ang Miss Grand Philippines. Pagdating sa Miss Grand International, since na back to back ang kukunin natin, medyo mahirap to. Lalo na naibigay na kay CJ Opiasa, tapos nabigay kay Angelica Lopez, tapos kay Emma Tiglao. So ngayon, hindi ko nakikita na magba-back to back pa si Angelica Lopez sa Miss International. Pero pwede siyang makapasok sa top 5 at pwedeng maging first runner-up sa Miss Grand International. So depende sa magiging laro ni Angelica. But naniniwala ako na kaya niyang mag-perform doon ng pagiging isang top 5 talaga sa competition na yun. Pagiging runners-up, kaya niya yun. Kasi yung galawan naman ni Angelica at yung beauty ni Angelica parang yung mga Samantha Bernardo, yung mga ganon. So, may height, may body, bilugan yung katawan. Kaya, ay okay to. So, kung sakaling sasali siya sa 2027, ayun, parang feeling ko, i-prepared niya pa yung sarili niya ng bonggang-bongga. Ewan ko na lang kung di siya manalo dyan ng Miss Grano, di ba? So yun, but good luck kay Angelica. Ako naman, happy naman ako kung halimbawa mararating natin sa Miss Grand ay papasok lang tayo sa semifinals. Kung halimbawa si Angelica, magiging happy na ako sa kanya kasi yung past experience niya sa Miss International, hindi siya nakarating sa top, sa semifinal, sa top 20. But dito, magiging madali, top 20, top 10, kaya pang mag-top 5 ni Angelica. Sa totoo lang. Kaya, happy ako kung siya yung ipapadala natin. But let's see kung plano nga ba ni Angelica na mag-compete dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. So, I'm so excited for her. At para naman sa sumunod nating chika, kumbinsido ka ba na si Bea Milan Windorski nga ba ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko dyan, after ko makita yung pasarela niya, na di ba meron silang nilabas na video ngayon na training nila at nagpapasarela, tapos naglabas pa ng swimsuit, photos, tapos naglabas pa ng alam mo yung headshot, complete eh. Ang masasabi ko, oh my gosh, wala na akong masabi. So, parang ang tanga na lang talaga natin kung aayawan pa natin siya bilang Miss Universe Philippines. Pero ang masasabi ko lang ay yes, kumbinsido ako na siya ang maging next Miss Universe Philippines ng ating bansa. Kumbaga kasi may tuturin mo kasi itong si Bea, parang laban ni ni Shamsi Supsup na pagdating niya doon, sure win. Yung kahit kasi bukas na yung pageant, kahit hindi nang nag-training ay kayang manalo at kayang mag-uwi ng corona. Yung kumbaga parang, ay, eto na ang panalo, sure win na to. Yung wala ka ng ibang hahanapin, kundi siya na yon. At siya na yon talaga, di ba? So yun lang yung akin. Pero depende kung ano ang magiging execution, depende sa execution ng iba,
Kasi syempre, hindi din naman natin masabi yung ibang candidates ay baka mamaya magulat tayo, bigla silang lumaban ng todo-todo. Like example, Nicole Bormeo ngayon na pwede daw mag-last to standing talaga yung dalawa. So, bakit hindi? Parehas naman talaga silang magaling. And then, ayun na lang talaga ang aabangan natin kung sino nga ba ang kakabog, sino nga ba ang talagang lalaban sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. But looking forward tayo sa lahat na pwedeng mangyari sa competition at tignan natin kung si Bea nga ba ang puputungan ng corona. Pero kung tatanungin mo ako, sobrang convincido ako sa kanya, sa ipinapakita niya. Pero ikaw ang tatanungin ko, convincido ka ba sa ipinapakita na maala international laban na ni Bea dito sa Miss Universe Philippines, sa mga galawan at sa mga pasabog? Ikaw ba ay namamangha katulad ko? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.